pork braised or pork stew is something na common sa Pilipinas. Menudo, caldereta, pochero, yan yung mga talaga namang paborito ng lahat na mga pork dishes na kadalasan tomato sauce based. Now, what we're doing here is another dish na siguro we're just adding some characteristics. Una-una, we will be making use of lots of chilies. And dahil isa dun sa mga main products nila dito sa Quiliawan is yung kanilang tableya. So gagawa lang tayo ng asado de boda inspired dish or tatawagin nating pork and red chili sauce. Red and chili, yun yung isa sa mga siguro kodigo natin doon sa mga ingredients na gagamitin natin. So we have here of course our pork. And then for the red component, we will be adding yung ating tomatoes and tomato sauce. And red and chili na rin yung ating chili powder. So medyo malalaking tipak yung hiwa natin dito, but because of the cooking time na in-anticipate ko for this dish, by the time na matapos na ito, sakto na siya. I'll be using butter para i-sear yung ating meat. Pero kung gusto nyo gumamit ng cooking oil, pwede rin. So habang sinisir natin yung ating karne, let's slice up yung ating tomatoes, onions, and garlic. Lagyan na natin yung ating mga nagahit na aromatics. Sama na rin natin dun sa ating paggisa yung ating mga spices. Ito yung ating cinnamon. Ito naman yung ating cumin. Yung ating chili powder. And yung ating dried oregano. Kita nyo naman, yung oregano at yung mga spices pa lang yun nilagay natin, pero ganda na nung kulay, di ba? Vibrant na vibrant. Pero palalalimin pa natin lalo yan by adding in our tomato sauce. Siyempre, season natin ng salt, pepper, and then finally, yung ating stock. So mapapansin ninyo, maraming sabaw natin. Sinobrahan ko talaga siya para by the time na kumapal na, mag-reduce ng kaunti, malagyan pa natin ng iba pa nating ingredients. So palalambutin lang natin to. Let's give it siguro mga 1.5 hours on low fire. Balikan natin para tapusin yung dish. So makikita natin, jiggly na yung taba ng ating baboy. So that's an indication, syempre, na malambot na siya, luto na yung ating pinaka-protein. Pero hindi pa tayo tapos sa pagpapasarap niyan kasi kung mapapansin din nyo, sa mga recipes ko, lagi akong gumagamit ng asukal, asin, at saka anghang. So yung dalawa, anghang tsaka asin or salt element, meron na ako pero wala pa rin yung tamis element. Meron tayo ditong raisins na ipupuree. This is optional. Kung ayaw yung ipuree, that's perfectly fine. So yun na yung ating puree. Papuntang brown na yung itsura niya. And ito, yung isa sa mga produkto nila dito. Kanilang tableya. Sila yung nagtanim, sila yung nag-harvest, sila yung nagproseso. So we're just going to grate this. Kung gusto mo na medyo Mexican style yung serving mo, use corn tortilla or flour. So Lizelle,
First time sa Farm to Table? Yes, it is. And I'm so happy to be here. Yung mga fans mo sa paligid, Hello po! Talaga Ayun, naman. maraming Very salamat iconic yung role mo, Yes. di ba? And nagkasama tayo doon, pinagluto ko kayo. Oo nga, thank you so much. Ang sarap ng breakfast namin that day, guys. So, syempre, tradisyon na natin na every time na magkikita tayo, ipagluluto kita. Wow. So, sakto, nandito naman yung silbi ng ating wrap sa ruleta. Okay. Favorite food? Anything na may gata. Anything spicy. Yun. Anything na may gata. Yes, Anything saucy and spicy. Yung spice level na kaya mo, 1 to 5? Mga 3. Yung tama lang. Maangas ha? Okay. Sige, Lizelle. Game? Alright. 1, 2, 3, go! Nasaan ba yung chef's choice na yan? Gusto mo ba yung chef? Sana! Wow! Ang galing! Ang galing! Saktong-sakto! Ang lupit! Perfect! So noted yung gata na maanghang. Okay. Yes. Okay? Yes. Perfect. So Oh my God, nakaka-pressure excited na ako. So kailangan ma-impress kita dito para babalik ka sa farm to table. Naku, ikaw pa. Sure ako may impress ako dyan. Pero, samahan mo muna ako mamalengke. Okay, let's... Retro gamer ka ba? O meat lover? Here's the perfect spot para sa tulad mong naghahanap ng restaurant na may casual entertainment. Ilang kami naglalaban-laban? 4, and so far, pang third runner-up ako. So, pang ilan yun? Last. Atid sa atin ang puwelang kapuso comedian na si Bubay. Ayun! Palakpakan naman dyan! Ang daming tao naman dito sa pinuntahan natin. Restaurant dito sa Marikina, ang Ermitanyo. Kita nyo naman sa harap pa lang ng aming pagkainan. Nakita-kita nyo na ang dalawa sa kanilang pinagmamalaking potahe dito sa Ermitanyo. Ayun na nga. Ano po ba itong nasa harapan natin, sir? Ito yung pinagmamalaki namin na yung low and slow cook na smoked beef belly. Oy! Grabe naman! May pa-welcome pa sila sa atin. So yung niluluto nyo pong yan, gaano yan katagal dyan? 12 to 16 hours po. 12 to Yes 16 hours. Kapag nag-160 na po yung temp niya, yung Fahrenheit po, babalutin na po namin ng foil. Then after po nun, kapag nag-190 to 200, yun po, luto na po siya. Ilang minuto lang kakainin, di ba ubos agad? Grabe, and I'm sure sobrang affordable ito, tama. Kaya naman gabi-gabi, ang daming pumupunta dito. Tama ka, tama. Grabe. Anong oras po ba nagbubukas to, sir? Nag-start kami dito sa Marikina 10 a.m. hanggang 10 2 a.m. At eto na nga guys, titikman na natin ang Pinausukan. 16 hours pinausukan. Game! Ang sarap. And saka subukan mo with the sauce. Ang sarap. O, ayun na, yung first time kong sinubukan, wala pang sauce. Grabe talaga, para siyang ano, marshmallow na yung pakiramdam, yung ganun sa sobrang lambot, sir. Tapos talagang ang dali mo siyang lunukin. At yun na nga, mas lalo ka pang magkakaroon ng pagkagusto. Natikman naman with the sauce. Ano naman po ang kaibahan ng sauce nyo sa ibang nagsaserve ng ganitong dish? So nakita nyo tong smoked beef na to, kapag in-smoke namin yan, 4 to 5 kilos yan. Pagtapos yun sa 16 hours, puro mantika yun. Okay. So, kumbaga, yung ano to, yung pinaka main ingredient yan, sauce namin, galing dito mismo sa, alam mo, niluto sa sariling mantika. Yung sinasabi mo, bakit siya malambot? Kasi yung mismong meat namin, pili yan. Yung fat to muscle ratio niya, halos balance. Ang sarap, sir. Grabe. Yung pakiramdam, pag natikman nyo po ang kanilang pinagmamalaking putaheng ito, guys, makukuha nyo yan doon kung bakit Ermitanyo. Maiintindihan nyo bakit Ermitanyo ang tawag sa kanilang restaurant kasi very magical yung lasa. Ayan, ang kanilang tolang seafood naman na usong-uso at sikat na sikat sa ang lugar po ito, sir? Usually sa bandang Visayas. and Mindanao ito siya. So, okay. yung luto na to mostly, parang pinaghalo-halong seafood na yung sabaw niya hindi masyadong tinimplahan para yung seafood talaga yun yung mas malasahan. Mainit pa siya, guys. Ito, actually, yung mga ano to, nagluto nito, nag-prepare nito, talagang import pa namin yan galing Iloilo at Bacolod. So talagang we make it to a point na authentic talaga. Perfect yung alat, tapos
iisipin mo, nakikita mo ganyan, parang feeling mo maasim, pero hindi siya maasim. Saktong-sakto lang yung lasa, in fairness naman, sir. Ganyan. Saka ang secret namin dyan, fresh ingredients. Ano po ito? Sharing pa o solo lang po yan? Solo lang. Solo lang yung ganyan kalaki? Ay ano to, kumbaga, by public demand, gusto nila madami. Madamihan, lalo pat summer na Summer, ngayon, oo, kaya ito eh. perfect. At kita nyo naman guys ha, kung gaano kadaming nilagay dyan, hindi tinipid. Yung milk, ginawa namin ice. Ayan na. Ang sarap. Mauubos ko to, sir. Sorry mahilig kasi ako sa dessert. Habang naghihintay o nagpapatunaw ng kinain, pwede rin kayong magpataasan ng score ng mga kaibigan mo sa arcade games ng Ermitanyo. At kung swerte ka, pwede ka pang makasungkit ng pasalubong sa kanilang claw machine. Ay, wala na akong barya pa. Yung barya! Ano? Ay, muntik na! May 10 pa ba kayo? Sa dami ng nag-uumapaw ng schoolwork, deadlines, or group projects, pati ang mga estudyante, kailangan din ng regular place para sa kanilang school-related activities. Kung isa ka sa mga mag-aaral na nakatira sa Marikina, may nahanap si Bubay na pwede niyong tambayan ng mga kaklase mo. Kita ko kanina habang pagpasok namin dito, sunod-sunod din yung mga estudyante pumupunta dito kasi malapit sa school ito. At yung pa, meron silang parang study room doon kung saan pwede kayong mag-chill-chill at the same time mag-coffee-coffee habang nagre-review. Before kasi nag-start kami very uniform lahat, yung tables and chairs. But my sister and my brother-in-law, nag-visit sila sa Europe for honeymoon. Then nakita nila yung mga coffee shop kasi doon na ang motive nila is vintage. So naisip nila is ganun ang gawing inspiration dito sa cafe namin. So gusto namin maramdaman ng mga customers namin na they feel welcome. Hindi yung parang another coffee shop lang na tatambayan. Gusto namin at home sila. And we are very lucky dito po sa Kalinaw Coffee Co kasi magkakaroon pa tayo ng chance na makagawa ng kape kasama syempre ang ating napakagwapong barista na si Kim. Tama ba? So yung beans kasi natin is locally sourced across the Philippines. So hindi kami gumagamit ng international kasi mas gusto namin support local farmers. Itsura pa lang, talagang uubusin mo na siya agad-agad. Wow! Grabe. Kanina medyo inaantok-antok ako pero ngayon parang bigla ako nagising ng bonggang-bongga at pwede pa akong uminom ng isa pang cup nito guys. Ang sarap ng kanilang pumpkin spice latte. A must try. Eto na nga, susubukan natin yung 4 pa sa best sellers nga nila na kanina inabanggit din sa atin. Meron sila ditong cafe latte. If you're into hot coffee, ito po yun. Ang kanilang cafe latte na meron pang on top. Kita nyo naman, may pa-design pa dyan. So talagang pinaghandaan. Very enticing to the eyes, guys. Doon mo malalasahan yung pinaka-difference ng highest quality of beans na source dito sa Philippines. Doon yun natin ma-appreciate yung lasa ng kape. Kasi hindi siya matatabunan ng tamis or kahit ano. Talagang full cream and then yung espresso lang. Siyempre, ang kanyang Spanish latte. Isa sa mga best sellers po nila, guys. Spanish latte na napakamura lang din. Pag gusto nyo na medyo icy, pwede po ito at pwede ring hot. Nagtatry din kami ng coffee from other coffee shops to check if talaga bang okay yung lasa. Ang ginagawa kasi namin, nangyayari kasi parang iisa lang yung lasa nila. So we try to add another ingredient na secret na lang, syempre. At syempre ang kanilang caramel macchiato na napakasarap banggitin. Caramel macchiato. Ayan po, guys. At kung gusto nyo yung medyo creamy on top with jelly, syempre, ano pa yan? I'm sure hinuhulaan nyo kung anong pangalan. Syempre, coffee jelly. Kasi nga, may jelly. Ay, ang sarap din. Tama yung talagang minention ni Sir kanina. Talaga namang yung kanilang lasa, yung kanilang coffee. Saktong-sakto lang. Hindi hindi masyadong matamis, hindi masyadong mapait. So we also have rice meals, pastries, and we also have fries for mga merienda, and then yung waffles. Ayun, sa mga rice meals nyo po, itong mga to, ang ganda ng pagkakaserve naman. Parang restaurant na talagang pampongga, oh. Lahat ng rice meal natin is actually 160 pesos lang. So, Wow! So ito, we try to keep it simple as much as possible. So, para siyang all-day breakfast. At ito naman po, ang inyong waffle. Ang ganda din ng present sa atin, guys. 4
na pieces yan. So, for sharing po ito. And of course, this one po, ang inyong Cheesy fries. cheesy fries. Best for sharing siya. At pag sinabi mong cheesy talaga, guys. Na isa sa mga nakita kong in-order ng ating 3 girls doon na kunwari hindi ako nakita kanina pero nag-picture-picture na po kami. Nag-bonding na kami. Hi naman kayo dyan! Ayun, grabe. Galing sa school pero naka-eyeshadow. May napansin lang ako, meron tayo dito, parang ano, naka-plain lang siyang parang hot water na nasa cup. Ano po itong partner na ito? First time ko makakita ng ganito, guys, ha? Actually, this is our s'mores tube. Yung kaya siya s'mores tube, it's actually consists of chocolate powder, chocolate sprinkles, and marshmallow. So, ito, parang ready to timpla na s'mores na nasa tube lang. So, all you need is an 8 ounce of hot water. Then, meron ka ng s'mores drink. Kita nyo, mawi-witness nyo yung mangyayari dyan. Oh, yun na. Yun na, sa mga mahilig sa mga chocolate. Ayan, at stir na natin ang bonggang-bongga. Ang gandang tingnan, no? S'mores, S'mores, diba? yes. Oh, ayan na siya, guys. Eto naman ang kanilang sausage! Grabe yung sausage nila. Ang laki-laki ng serving, o diba? Napakasarap, sir. Hindi mo na kailangan ng sauce. Totoo po yung sinasabi nilang gano'n. At pwede kang magsalita kahit may laman ang bibig mo. Maanghang na putahe na may gata. Yan ang assignment ko mula kay Lizelle Lopez. Ang bisita natin ngayong linggo na nagpaikot ng crab sa ruleta kanina. Sa loob ng mutihan ng Pasig Mega Market, ano-ano kaya ang mapapamili naming ingredients for our Chef's Choice dish? Gata, unang piga. Okay, 2 piraso. Tapos, yung maliit lang, kayod lang. Yan, may options ka na bumili ng pigana. Okay. Or ikaw yung magpapakayod. Yung mga spices that would amplify yung sarap ng gata. So we're talking about onions. Siyempre, ginger. Ito, sili. Kailangan ba natin ng sili? Of course. Chef? Okay. For your request. Perfect. I love it. Ayan. For color, let's put green chilies. Wow, okay. More garlic, I guess. Of course. Habang inihahanda ko ang outer kitchen para makapagluto, namasyal muna si Lizelle sa loob at labas ng palengke. Gaganda naman ang mga bulaklak na niya. Gusto yung picture? Okay, yan. 1, 2, 3. So, Ano sa tingin mo yung bagay sa akin flowers? sunflower. Bakit? Ganda mo. Thank you, Ate! Guys, meron akong green flower kay Ate. Thank you. Ganda mo. Thank you. Yes, Reyes Garden. Guys, tignan nyo naman to. Ang cute nyo. Kuya, ano to? Yellow Boost. Guys, meron silang dahlia over here, oh. Kasi hindi pa siya nag-bloom. Tignan nyo to. Ang cute din nito. Lahat na lang cute. Namiss mo ba ang first dish na niluto ko kanina? Ang pork in red chili sauce. Don't worry, food explorers. I got you. Here's a quickie recap. Hiwain ang pork shoulder into portion sizes. Sear ang karne sa mantika na may konting butter. Ihalo ang kamatis, sibuyas at bawang. Butburan ng cinnamon, cumin, chili powder at dried oregano. Ilagay ang tomato sauce and season it with salt and pepper. Palambutin for 1.5 hours. And for the sauce, magpuree lang ng pasas gamit ang sabaw ng ating stew. Haluan ng grated tablea. Kanina, tumapat ang crab sa ruleta sa Chef's Choice. Kaya naman ipinagkatiwala sa akin ni Lizelle Lopez ang pag-iisip ng putahe na pagsasaluhan namin mamaya. Basta ang request lang niya, may gata at maanghang. So nakakuha tayo ng inputs kay Lizelle kung ano ba yung mga flavor profiles ng mga pagkain na i-enjoy niya. And saktong-sakto, mahilig siya sa gata. Specialty gata. And we have this dish na siniserve namin sa anihan. Halang-halang ito, pero it's mostly a cross between halang-halang and yung Maranao dish nga na piyapara na manok. What we do here is, niluluto rin namin to sa gata, pero
Yung piyaparan na siguro component nito is yung paggamit namin ng kinayod na nyog. So we have our chicken. I'm just gonna cut this in half. So ganito namin siya sinaserve sa restaurant talaga. Half. And then, yung mga pampalasa, syempre. Simpleng dish lang ito, pero dapat hindi tayo magtipid doon sa ating panggisa. We will prepare our garlic. Hindi ko to ifa-finely chop, tatanggalin ko lang ito ng balat. And then yung ating onions. And then we're gonna smash some ginger. We're also gonna slice some red chilies. Para lang din may contrast ng konting kulay, green chilies. So ready na yung ating mise en place, yung ating mga ingredients. Proceed na tayo dun sa pagluluto. So mainit na yung pan ko. Lagyan lang natin ng mantika. Lagyan lang din natin ilang piraso ng taba ng manok. Isi-sear natin or ibabrown na natin yung aking chicken, skin side down. Season din natin ito ng salt. Kapag maganda na yung pagkaka-brown ng ating manok, lagay na natin yung ating ginger, onions, and garlic. Make sure na yung katas na lumalabas dito mahihigop at mababalot doon sa ating manok. After yan, ilagay na natin yung ating kinayod na nyog. And then, yung unang piga o yung kakanggata. Season lang natin to ng salt, sugar, and pepper. And then, lagay na natin yung ginayat nating sili. So, tatakpan lang natin to and then we will gently simmer this for about 15 to 20 minutes. Saka natin babalikan. So, I thought of serving it to you. Hope you like it, my dear. Oh my God, guys. Oh my Okay. God, Chef. Grabe naman So, to. simpleng-simple It lang yan. looks so good. Yeah. Super saucy. Yes, super ma'am. spicy. Super sexy. Kasing sexy ni Chef. I Easy. love it. Okay, All right. let's go. Chef, ang Kamusta naman? sarap dito, guys. Mukhang mission accomplished tayo this Sunday. At isa pang katibayan na success ang niluto ko, Shinaron Cuneta lang naman ni Lizelle ang natira. Sa mga gusto tumikim, puntahan nyo na lang yung restaurant ni Chef because this one is mine. Gusto ko yung gata, tsaka yung spiciness niya and yung juiciness, yung sweetness, everything